sapat na at higit pa. Sabi nun sa kanta, ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo. Tingnan niyo po. Napakabuti po ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Marami tayong kapatid na wala ngayon, ano man ang kanilang ginagawa, nawa maparangalan at mag-glorify sa buhay nila ng Diyos. Sapagkat ang Diyos po ang nakakita kung ano ang nasa ating heart, ano po ang ating mga layunin, kung ano man yung ating mga hihinahangad sa buhay. So, ngayong umaga po, dahil po napakaganda ng inawin natin, yung mabuting pastol ay sapat na. God is enough sa buhay natin. God is enough. Sa umaga po ito, ang ating pong pag-uusapan ayon po sa aklat ng Hebrews chapter 13 verse 5. At ang title po niya, bigyan po natin ng title, Be Content What We Have. Ayan po. Masiyahan tayo o makuntento na tayo sa kung ano ang meron sa atin. Masaya ba tayo kung anong meron sa atin sa umaga ito? Amen! Alam niyo po, kapag ito ang pinag-usapan po, minsan po, pag napaliin ang mensahe, medyo masakit po. Pero mabibless po tayo dahil dyan. Mabibless po tayo. Tuturuan tayo niya kung ano ba yung mga bagay na dapat na masiyahan tayo kung ano yung mga nasa buhay natin. Pakilagay nga yung text, hindi ko masyado pumabasa. Alam ko yung aking salamin. Sorry, sinisiyok salamin talaga. Ang sabi po yan, sa Hebrews chapter 13 verse 5, po yan, contemporary English version po, don't fall in love with money, be satisfied with what you have. The Lord has promised that He will not leave us or desert us. Sa Tagalog po, huwag kayong magmukhang pera at masyan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Isang verse po, pero kompleto na po yan. May hinahanap po ba tayo? Minsan, nakakaranas po tayo ng mga kahirapan sa buhay. Sa buhay natin po, sa pangangailangan natin. Pero pag sinabi ng Diyos, makontento ka, masiyahan ka. Di po ba? Pag sinabing kontento, ano po ang pananaw po natin? Ano ba ang prinsipyo nito para sa atin? Ang pagiging kontento po, sa kung ano ang mayroon ka, ay nangangahulugan po ng pagiging masaya. Masaya tayo. Sinabi natin, kontento ako, pero hindi ka naman masaya. Malalang ka, hindi yung kontento. Ang totoo po, ang pagiging kontento, kung anong mayroon ka, may nakita ka sa kapatid mo man, o sa iba man, sa pamilya man, maging masaya tayo, hindi lamang sa sarili natin, maging sa kanila. Kung sabi mo sa kapatid ko, may kapatid pa ako na ang laki ng kanyang 13 months. Bonus pa. Sana all, di ba? Pero ako sabi ko, wala akong 13 months, pero masaya ako dahil may bonus ka. Di ba? May bonus siya, di ba? Dahil may bonus ka, ikaw may magbiblis sa akin. Dapat pangiti siya. Di ba? Magiging masaya ko yun. So, ano ba ang ibig kong sabihin doon? Nangangahulugan ng pagiging masaya at kontento sa kung sino tayo, kung ano ang meron sa atin. Kung ano meron po. At kung ano ang kalagayan natin sa buhay. Nangangahulugan ito ng pagiging masaya kung sino po tayo. Ako, masaya po ako na isa po akong mananampalataya. Kristiyano po ako. Ipagmalaki natin yun. Lalo ko yung mga natin yan. Bakit? Nakita nila. Uy, pag sinabi po kasi born again, nakita nila, binago lang ng Diyos. Kaya mabuti ang Diyos sa buhay ng kapatid. Ang pangalaman ng Diyos dahil po dyan. Sabi po dyan, sa ating binasa, don't fall in love with money.
Yan. Pinaalalahanan po tayo ng Diyos na ano man ang maging kalagayan natin o estado sa buhay, ay umiwas tayo na mapalayo po sa Diyos. Pinaalalahanan po tayo. Ano ang dapat natin gawin? Una po, sabi dyan, may tatlong puntos po tayo dyan. Una, don't fall in love with money. Sabi dyan. 1 Timothy, masakit, di ba? Sabi po dyan, sa 1 Timothy po, chapter 6, verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salpi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Ulitin po natin. Ang pera po ay hindi masama. Pero po minsan nagiging ugat ito para maging masama ang tao. Hindi po masama ang pera. Sabi po dyan, dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Sa panahon po ngayon, marami po akong nakita. Ayaw nilang magtrabaho o mag-apply sa mga pabrika ngayon dahil po ang karamihan ay napakababa po ng rate po ng sahod. Totoo naman po yun. Yung iba naman po sa mga mall o yung iba mga desert, yung iba po ayaw nila kasi masyado pong napakaliit ng sahod. Kung may pamilya at may ilang anak, kulang po, halos kulang. At kung nagre-rent ka, nangungupahan ka, hindi po sapat. Ano ba ang nais natin ditong ipakita? May mga bagay po, yung iba, hindi na po siya lumalaban ng parehas sa pagtatrabaho. Naalala po natin, may bubo pa dati po. Marami po, mas gusto nila magtrabaho sa bubo kasi medyo malaki po. Sa lahat po ng company dito o mga naglagay dito. Kaya lang, yung bubo po ay illegal. Marami po hindi maganda ginagawa doon. At isa din po din yung mga anak ko. May dalawang anak po ako nakapagtrabaho dyan. Kaya po ito na ipukwento kasi po, nahihirapan silang mag-apply ng trabaho sa mga pabrika kasi yung sa pabrika, napakababa po masyado ng sahod. Ngayon, ano po ang nangyari? Dahil nawala si Pugo. Wala rin po silang trabaho. Marami pong nawalan ng trabaho. Nakakalungkot, di po ba? Ngayon, dahil nawalan silang trabaho, marami silang nakikita. Ilalo na po yung may mga pamilya na at may mga anak na. So, ang itinuturo sa akin ng Biblia, masiyahan tayo sa kung anong meron. Kung tayo nagtatrabaho kung anong meron, una po kasi ang susi po dyan, lagi po natin unahin si Lord. Lagi po sa Biblia, sabi doon, Matthew chapter 6, verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God. Ang totoo po, mahirap po. Pero ang usapin po dyan, hindi lang po tungkol sa pera. Kaya mayroon pong babala sabi ni Paul, na Apostol Pablo, sapagkat ang pag-ibig daw sa salapi, ang gusto ng mga bata ay malaki ang kita. Totoo naman siya pag hindi. Pero tingnan natin mabuti mga kapatid, kung ito ba ay makakabuti o hindi. Kasi may mga bagay po, kung bakit naisulat dyan, para makita natin at malaman natin na dapat pala hindi natin iyan gawin o sundin. May mga bagay po yan, may mga bagay po isinulat dyan na makita natin na ito yung nakaran, ito yung sundin. At may mga bagay din po na isinulat sa Biblia na hindi dapat natin gawin. Bonsai po nakalagay na po dyan. Kompleto na po sa Biblia. Sabi po dyan. Kasi sabi ni Paul, sa paghahangad na kumita ng malaki ng pera, ang sabi, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kabigatian. Ang totoo po, kung ang trabaho natin ay nagtatrabaho tayo sa mga igal, ako na po nag-share siya ng anong dati, hindi na yung trabaho sa Pugo, pero nasanay din. Pero nagtrabaho siya halos siguro mga 8 buwan, tapos nawala na sa Pugo. Pero nasanay siya sa sahod na malaki. Ngayon tuloy, nahihirapan siya mag-apply kasi napakaliit. Kapag kung meron ka ganitong sasawarin, sabi mo nga sa kanya, advice ko sa kanila, pagtsagaan nyo yan kasi
marangal at parehas ng trabaho yan. Sa buo, marami pong pangibis na kung gagamitin na nila para lang kumita. At hindi naman sila kumikita. Ang kumikita po doon, yung ani. So masiyahan. Sabi ni Paul, kailangan maging maingat tayo. Kaya huwag natin masyadong pakahangarin. Gusto natin ang pera, pero huwag natin pakahangarin na magkaroon tayo nito kahit sa anumang paraan. Dahil sa pagtatrabaho, kumikita tayo. At okay na yung sapat na. Sabi diyan, ang kasakiman ay laganap sa lahat. Dakila at hama, pati mga pare at propeta man ay mandaraya. Laganap po yan ang kasakiman. Ang pera po, pag naghangad na po tayo, na magkaroon tayo, gusto ko rin maging ganito, gusto ko rin magkaroon na po ng ganyan, kotse, bahay, lupa, lahat, maraming pera, hindi na po nagiging maganda para sa atin bilang isang mananampalataya. Sabi po sa Lucas chapter 12 verse 15, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Dapat po, ang maging mayaman tayo sa pag-ibig, love. Kasi po, yung pag-ibig, ang bunga po niyan, gumagawa ng kabutihan. Dahil sa kabutihan, nakikita ng Diyos, doon kanya i-bless sa anumang paraan. Amen. Alam niyo mga kapatid, tingnan niyo si kapatid, ganito sa kanyang testimony. Dahil sa kanyang pagpapakumbaba, yung mga nasabi na pala dati, hindi naman gano'n. Tingnan mo. Sa halip na kahirapan siya doon sa biyahe niya, dahil ang kaintindihan sila, mabibigis ka ngayon, marami nang ibibigay sa iyo. Dati hindi, pinapahirapan ka. Isa po sa ugat niyan, kung bakit kaya natin gawin magpapakumbaba dahil meron tayong Diyos, meron tayong Kristo sa puso natin. At ito po, napakahirap mag-humble sa iba, mag-approach ng pagiging ng tawad, lalo na yung pagpapatawad, napakahirap pong gawin. Lalo pag ginawa na ng hindi maganda sa buhay mo. Ako po, matagal ko pong napagdaanan. Iniiyak ko po lagi yan. Pero sa awa po at sa biyaya po ng Diyos, napagtagumpayan ko po yan. At ginamit niya pa po ako rito. Sa mga hindi nakakalam sa kwento ng buhay ko, ang tatay ko po ay pinatay. Pero minahal ko yung pamilya ng pinatay. Pero yung pamilya ng napulot naging lahat. Magmula po sa nanay. At ang pinagtataka ng kapatid ko, sabi ng kapatid ko, bakit sila pinibless ng Lord? Nung pamilya yung pumatay na ang tatay nila, pinatay nga yung tatay natin eh. Ginagawa yung naghahanap buhay sa atin, tapos tayo naghirap ng tulong. Bakit sila pinibless? Sabi ko sa lang, tingnan nyo, silang lahat nagsisik sa Lord. Isa po yan sa susi. Lahat po sila na born again. Totoo po, mahirap po yun yung kaya ng pinatay po, tatay po. Mahirap po yun. Isa sa pinakamarap, hirap gawin, sabi ng Bible, love your enemies. Sige nga, mahirap po yun. Pero, dahil po dyan, tinuturuan at natututo po tayo sa mga bagay na kung ano ang dapat natin gawin. Kaya ang lahat po ng kasakiman at po, yung kasakiman po, kapag pinag-ugatan ay pera, kaya mong gawin yan ang lahat ng bagay. Kahit anong paraan. Kaya sabi ni Paul, isa po yan sa paalala sa atin. Sinabi din po sa Colossus chapter 3 verse 5, sabi niya, kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman. Ito po. Ang mga pagnanasang makalaman, pagkikiapid, kahalayan, mahalay na sibuyo ng damdamin, masamang nasa at ang kasakiman ay isang puri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Tingnan niyo po, yung kasakiman po, lahat po ng kasamaan, ipinapakita po ni Paul na iyan, nauuwi lamang po yan sa isang salita. Isang puri po ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. At galit na galit po yan ang Diyos.
Kaya doon po sa mga nailagay, yung pagmamahal po sa pera, yung sobrang pagkahangad nito, kung bakit nailagay diyan na huwag magmukhang pera. Ang pera, sabi diyan, ay nagiging ugat ng kasamaan. Dahil ang pera, marami pong nagagawang bagay para tayo ay tumalikod sa Diyos. At ang sinasamba natin ay ang pera. Kaya po ang lahat ng yan, sa isang salita po, nauwi po yan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, kaya nagkakaroon po ng parusa ang Diyos lagi. Iyan ang dahilan kung bakit tayo pinapaalalahanan po ng Diyos na dapat huwag nating pangaharin ang kayamanan po sa mundo ito at masaya na tayo sa kung ano ang meron tayo upang hindi tayo mapalayo sa Diyos. Isa po yan sa warning. Kung meron tayong pera, masaya na tayo roon. Kung meron pang malalagat, salamat ulit. Pero yung talagang naghahangad na tayo, gumagawa tayo ng mga bagay para lang magkaroon ng pera. Alam niyo po, lalo na po may eleksyon, madali lang po gumawa ng pera ngayon. Kaya lang, hindi rin po magiging maganda kung sasamantalain yung mga ganoon na pagkakataon. Masarap po magkaroon ng maraming pera. Sinong ayaw sa pera, no? Sino ayaw? Wala siyempre, no? Sinong gusto? O ba, ayaw nyo rin? Lahat tayo gusto natin ng pera. Hindi totoo. Ang pera, ginagamit natin dyan sa pang-araw-araw na buhay. Masarap tayo, mapalad tayo mga kapatid, kasi meron ng pera ngayon. Mas mapalad ba tayo kaysa sa una? Sa panahon po, doon sa Old Testament, mapalad ang mga Israelita. Nung sila ay inilabas po sa wilderness, doon sa Egypt, naglalakad sila sa wilderness, halos 40 years silang nandun. Tapos, wala naman silang pagkukuha ng pagkain doon. Sino ang mga nakakabasa na noon? Pag sila nagugutom, may mga lalaglag na pagkain. Pag sila ng kung anong mga pangangailangan nila. Sa loob ng 40 years, wala rin doon patayan. Saan sila kumuha na damit? Wala po, lahat sa kanila wala. Kaya mga sila, ang sabi ng Diyos, kaya sabi ng Biblia, mapalat ang mga sumunod sa Diyos sa panahon iyon dahil sila pinakain ng mana ng Diyos. Kusa na lang pong nalalaglag. Kung sa panahon natin ngayon, dito, kukum na tayo, bigla nagbabagsakan, kakain tayo. Salamat sa Diyos, no? Pero hindi ganun sa pagdating sa panahon natin. Kasi doon pa lang sa pagdating nila, sa panahon ng nakating na po sila, doon sa promised land, sa aklat po ni Joshua, nakakain na po sila doon ng mga tananim sa masagalang lupa ngayon. Nung sila nakakain na, tumigil na po yung paglaglag ng mana. Sila na ang nagtatanim, sila na ang nagpalago po. Kung nabasa niyo po yan, nasa aklat po ni Joshua, kabuuan po noon. Mababasa niyo po yan doon. Kaya sabi ka, masaya na po tayo kung ano ang meron tayo upang hindi po tayo mapalayo sa Diyos. Isa po yan sa babala para hindi po tayo mapalayo sa pananampalataya. Kung may pera tayo, may kung anong meron sa atin, may trabaho tayo, pagyamanin po natin ito. At ang pinakasusi kasi ito, ang pinakamahalaga, lagi tayong nagsisik sa Lord. Kasi ano man ang nasa atin, sabi natin na kunti lang. Yung kunti na yun, sapat yun. Mga kapatid, yung sinasabi sa kanta ganon na kanina, sapat na at higit pa. Bakit na sinabing sapat na at higit pa? Minsan kasi, sapat ang ating nasa atin. Minsan sobra-sobra. Minsan namimigay pa nga tayo. Di ba? Namimigay pa tayo. At ang ikalawang puntos dyan, sabi dyan, be satisfied with what you have. Tingnan po. Kawikaan chapter 15 verse 16, ang mahirap na gumagala at sumusunod kay Yahweh ay mas mainam kaysa mayamang panay, hirap naman ang kalooban. Bakit sinabi ko sa kawikaan? Yan. Mas mainam daw po, mas mainam po yung mahirap na gumagalang at sumusunod kay Yahweh. Kasi po ang mahirap, nakadepende. At mayroon din po mga mayayaman na nakadepende po ang kanilang buhay sa Diyos. Kasi marami na po tayong nakita. Kung titignan po natin,
Pagdating po sa mga mayayaman, iilan lang po ang mananilingkod sa Panginoon. Iilan lang po ang nakakatagpo niyan. Kasi ang mayayaman, karamihan sa kanila, mas powerful sila kapag may pera. Hindi na nila kailangan ng Diyos. Kaya kung napansin natin, kung tayo nagbabasa ng Biblia, mas mapalad po ang mga tao nagtitiwala at ipinagkakatiwala ang buhay sa Diyos. Kasi ang lahat ng bagay sa mundo po dito ay pansamantala lang. Hindi po madadala. Kaya po tayo, mapalad po tayo. Bakit meron po tayong pastor? Ayun po sila Pastor Val, nung tinawag ng Panginoon, talagang nasa estado na po sila ng ganyan. Marami pong mga mayaman, may mga mayaman po tayong sinisiran din, pero hindi ito tungkol sa mga bagay na anong meron sa kanila, kundi ang nais natin, makakilala sila sa ating Panginoon. May nagtanong po sa atin, dati, isa po ito sa mga kilalang pangalan po dito. Ang sabi sa atin, ano daw ba sa tingin ko yung kanyang ginagawa na marami siyang minamahal? Marami siyang minamahal. Ang ibig niya sabihin, marami siyang babae. Napakayaman po niyan. Yung mga babae na yun, mga bata pa, pero may mga asawa na siya, marami pa, marami gano'n. Tapos, sabi niya, tinutulungan ko naman sila sa mga gastusin, kung manag-aaral, pinag-aaral, pero para ang tawag ng sugar daddy gano'n. Ngayon, ang sagot ko po ay ito, kasi sinishare ko siya dati. Kaya mo bang tanggapin ang sasabihin ko? Hindi na po siya sumagot. Hindi ko natin sinabi yung sinabi kasi hindi na siya sumagot eh, tumahimik niya. Kasi yung sabi ko, kung kaya niyang tanggapin yung sasabihin ko na mula sa akbayan sa Biblia, sasabihin ko sa kanya. Kasi ang nasa isip ko naman, baka iniisip niya, napapagod sa kanya yung sasabihin ko. Ganon. Ngayon, sabi ko sa kanya, bahala na si Lord sa kanya. Kasi di na sinabi ko noon, yung mga sumisyon ko naman po sila, dumating po sa pagkakataon na gano'n nagtanong po siya. Ang mayayaman po, kilala nila ang Diyos, pero hindi nila alam kung sino talaga ang Diyos. Karamihan po. Pero marami naman po, hindi talaga nila, wala silang pakialam. So, wala tayong magagawa sa kanila. Pero we pray na sa mga nakakasalamuhan natin, at isa pa kasing bagay, minsan yung karamihan sa kanila, tumitingin po sa antas ng estado ng buhay. Hindi ka nila pakikinggan. Sino ba? Ganun po. Kaya wala po tayo magagawa. Bahala pa rin si Lord kung ano ang magiging kalagayan nila sa harapan ng Diyos. Kailangan lang makontento. So, nang nangaral si Juan at nagbabautismo sa tubig, maraming tao ang lumapit. Kabilang ang mga maniningil na buwis at mga kawal. Lucas chapter 4 at chapter 3 verse 14, sabi diyan, tinanong din siya ng mga kawal, at kami po naman, ano ang dapat namin gawin? Huwag kayong mangingi kanino man sa pamamagitan ng pamimili o ng pagpaparatang ng di makatwiran. Masya na kayo sa inyong sweldo, sagot niya. Ano ang nais ipakita ni Juan? Kasi yung sa nagbabautismo po si Juan, maraming tao ang lumapit. At kabilang yung mga soldado. Tingnan po natin, bakit sinabi ni Juan, huwag kayong mangingi? Sabi niya, yung mga soldado po, may mga authority po yan. PNP, meron mga authority po yan. Ngayon, pinaalalahanan si Juan kasi lumapit sila at nagtanong. Huwag kayong mangingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit unang pagpaparatang ng di makatwiran, masya na kayo sa inyong sweldo. Minsan, ito ay really po yan sa atin. Dati pa. Pero ngayon, hindi ko alam. Siguro, unti-unti, dito po sa inyo, unti-unti po, nababago po ang ating mga kapulisan. Kasi po, meron na po mga mentor sila, mga pastor at dinidisciple po sila. Salamat po sa mga pastor. Kasi, dati, ganun po ang kalakaran. Ang corruption po, talamak po yan.
Sabihin man na natin yan o hindi, ganun po ang kalakaran sa ating mundo. Tinuruan niyo po ang mga kawal kung paano sila masiyahan na, kung ano ang meron sa kanila. Bakit sinabi kaya ni Juan yun? Si Juan, siguro, alam niya rin. Alam niya rin na ang mga ito ay meron silang power o kapangyarihan, may authority sila para mamuha ng hindi sa kanila. Sundalo ako eh. Sabi ni Juan, makontento. Sabi niya, upang hindi kayo humantong sa kapahamakan. Mayroon pong kapahamakan sa dulo. Ang totoo, marami na po pong nakulong. Dahil po dyan, may mga ano po, sa corruption po, marami po eh. Pero sa atin, sa mga kapulisan, marami rin po. Marami po tayong kilalang ng parusahan dahil sa mga gulong. So, patuloy natin ipag-pray, hindi lamang po ang ating mga kapatid, kundi maging ang lahat po sa ating komunidad, mag-umpisa sa barangay, maging sa mga kapulisan, at maging sa ating pong sa national. Isama po natin sila sa prayer. Kasi yan po ang pinagmumula ng katuluhan po ngayon. Isa po yung sa panawagan ni Pastor Val, upang sila man magkaroon ng takot. Itouch sila ang puso nila ng Diyos. Magkaroon sila ng conviction na dapat maging tapat sa paglilingkod sa bayan. Tayo po, ang layunin po natin, ipakilala si Kristo. Kapag nakilala si Kristo, ang mga tao po nagkakaroon po ng takot gumawa ng masama, ng hindi maganda. Mababawasan po. Hindi man maging 100%, at least mababawasan po. Mula po sa Old Testament po, hanggang sa panahon ng New Testament, hindi po nawawala yan. Lagi pong meron. Yung mga pagdaraya, meron po yan. Kaya sabi nga, nang binasa natin, tinuturuan tayo ng mga masiyahan na tayo sa anong meron sa atin. Kasi lahat ng tao, gustong yumaman din po, gustong makaranas ng kaginawa sa buhay. Pero, huwag sa maling paraan. Kung ano meron sa atin, pagyamanin natin. Sikapin natin na mamuhay ng patas, ng parehas. Merong transparent na makikita, lalo na po sa ating mga mananampalataya. Sabi dyan, wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag-alis dito. Kaya nga, dapat na tayong masiyahan kung tayo may kinakain at isinusuot. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa pitang ng masasamang hangarin, nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapamagan. Unang Timoteo po yan, chapter 6, verse 7 hanggang 9. Wala po tayong dala. Sabi nga ni Job, sa aklat ni Job, sabi na doon sa chapter 1, ipinanganak ang hubad, kaya babalik din sa lupa ang hubad. Tayo po ipinanganak sa mundong ito nang walang dala-dala, babalik din po tayo as tayo itong walang dala-dala. So, sabi niya, kaya nga dapat tayong masiyahan kung ano at kung tayo may kinakain at sinusuot. So, masiyahan na tayo may kinakain. Sa loob ng isang araw, 3 times natin, may merenda pa, tama? Masiyahan po tayo doon. Kasi kung hindi po yan yung sinulat ka, para sa wala lang po. Iisa po yan, napabala para sa atin. Kasi po, kapag nagkahagad ng tao, sa pagnanasa po natin na maranasan, gusto ko rin yumaman to, maya-kaya ang saluto. Wow, milyon agad yun. Ang tanong, ikaw lang pag tumataya, lahat po yun, maraming tumataya, lahat yun naghahangan. So, naubos na yung mga pera mo na nakatago sa tatay, hindi pa nanalo. May tumataya ka sa loob dito? Wala naman. So, ang lahat po ng bagay sa mundo ay nalikha po na mabuti. Pero po, tayong mga tao, kapag ito po ay nagamit natin sa hindi tama, nagiging masama. Tingnan niyo po, kahit ang pera. Sabi kasi yan, nauhulog sa tukso at nasisilo ng bitag. Saan? Sa paghahangad po. At nagkakaroon po tayo ng masamang hangarin din. Siyempre, pag nahihirapan tayo, totoo po, minsan,
Ako po, aminado rin po ako, gusto ko rin po maranasan ng buhay mayaman, pero hindi yung will ni Lord. Kasi kung will ni Lord yun, dapat nung binata pa ako, ibinigay na yung wisdom na yun. Kasi yung binata pa ako, ang lakas kong kumita, pero hindi ko naisipan yun. Mas inuna ko yung barkada. Hindi ko naisipan nung dumating po kami dito sa Cavite. Binata pa ako. 1988. Hindi, 1994. 84 ba? 1991 ako pala. 1991 ako dumating dito sa Cavite. So, anong taon na ngayon? Diyan po sa Real, ang mga lupa po ng Gobi, magkano lang po noon, 2,500 per square meter. Ang laki kong sumakot din noon sa mga pabrika po dito. Kung hindi ko man lang naisipan noon, mas inuna ko magpagpagkana sa kanila noon. O tingnan nyo, tapos ngayon pagkahanap ako ng gusto ko yumaman. Kasalanan ko rin naman. Yun po yung wisdom. Pero, ipinag-pray ko rin sa Lord na sa mga anak ko, hindi nila maranasan dapat yung gano'n. Magkaroon sila ng kaisipan, yung pananaw, na kung gusto nila maging maayos ang buhay nila, maging maingat sila sa paggamit ng pera. Kasi ang tao po, tayo po, marami po tayong gusto. Bagong cellphone, gusto natin yung mga advanced din. Gusto natin, may mga laptop, meron, kung ano ang meron. Yung mga ano ngayon, mga latest, yung mga, ang tawag yung mga viral, yung mga sikat ngayon, mga bagong puso, kung anong meron, gusto rin natin nun. Kaya lang, mahal. Malaki ang expenses po ron. So ako, nasisiyahan po ako. Ngayon, itinuturo po sa atin na ang mga bagay na nandito po ay madali po yan makuha. Kaya lang minsan, gagamit po tayo na hindi magandang paraan. Kasi sa totoo lang po, pag nais ng Diyos na pasaganahin ang buhay natin, mga kapatid, sa kunting puhunan, sa kunting trabaho mo, kung gusto kang payamanin ng Diyos, magnegosyo ka lang. Pag pinagpala ka ng Diyos, yayaman ka. Kaya lang kapatid, hindi ito tungkol sa mga material o pera. Pagyayamanin tayo sa kabutihan. Yan po yun ang kayamanan na tinutukoy po ng Diyos para sa ating mga mananampalataya. At ang ikatlo po, sabi ng Diyos, never will I leave you, sabi diyan, never will I forsake you. Nangako po si Lord. Ayan, nangako si Lord na hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Ito po yung pangako ng Diyos sa atin na mga nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. Sabi na, lagi siyang kasama saan man tayo magpunta at hindi iiwan ni pababayaan man. Ito rin ang pangako niya po kay Chico. Kilala niyo po si Chico? Sino ang kilala ni Chico? Si Chico po, may kapatid yan. Anak po siya ni Isaac. At ang kapatid niya si Esau. Ang pangako ito ng Panginoon, simula pa noon hanggang sa panahon natin, tinutupad po yan ng Diyos kapag ipinangako niya. Kung kilala niyo si Jacob, ang pangalan Jacob po, napakahalaga. Bakit po? Diyan po nagmula ang pangalan ng Israel. Ang 12 tribes. Sino nakakaalam ng kwento po niyan? Si Jacob po, nagpag binubulong siya doon sa anghel ng Diyos, tinalo niya. Kaya pinalitan ang pangalan ng Jacob, sabi ng anghel, dahil nakipaglaban ka sa anghel ng Diyos at sa Diyos at nanalo ka, mula ngayon ang pangalan mo ay Israel. So mga hindi po nakakalam ang pinagmulan, kaya napakahalaga po ng pangalan ni Jacob po. Siya ang pinagmulan ng bayan ng Israel. Sabi ka, sa Genesis chapter 28 verse 15, alalahanin mo palagi, sabi diyan, nakasama mo ako at iingatan kita kahit saan ka pumunta, bababalikin kita sa lupa ito at hindi kita pababayaan hanggang sa matupad ko ang aking ipinangako
sa iyo. Sino po ang nakakaalam ng kasaysayan po ni Chico? Si Chico po, inutusan niya ng tatay niya na pumunta kung saang lugar at maghanap ng mapapakasawa niya. Tapos, nung siya ay nakakuha ng pangasawa, nagpaalam siya bumalik para sa tatay niya. Hindi madali ang kanyang paglayo sa kanyang pamilya, ni Chico. Pero, ayan nga sabi ng Diyos, pinangakuan siya. Saan man siya magpunta, sasamahan siya ng Diyos. Hindi siya pababayaan. Pababalikin siya ng ligtas kung saan siya nagmula. Ang pangakong ito ay tinupad ng Diyos. Tinupad po. At hindi lamang po yan sa kanya. Kung nababasa po natin, ang pangako na hindi iiwan, hindi lamang po yan sa mga sinauna maging sa atin, maging sa mga Israelita po na inilabas mula po sa Egypto po. Tingnan niyo po ito, yung kay Moses. Nang inabas ng Diyos ang mga Israelita sa pamamagitan ni Moses mula sa Egypto, kasama nila ang presensya ng Diyos. Bakit sabi na presensya ng Diyos? Hindi mismo yung Diyos. Kung babasahin mo po kasi yun sa verse 33, verse 1, mula sa chapter 33 po, sa pasunod-sunod po doon, galit po ang Diyos sa kanila, pero mahal ng Diyos ang kanyang bayan, ang mga Israelita. Sabi ko ng Diyos, ayaw kong sumama sa inyo. Pauunahin ko na lang ang isang anghel doon para itaboy, palayasin sa lupain yun, yung mga binanggit doon, mga bansang mga Amoreo, ako yun, sabi niya. Anghel ang kasama nila. Bakit sabi ng Diyos? Pag ako sumama sa inyo, baka malipol ko lang kayo. Dahil sa katigas ng ulo nyo, galit din ang Diyos sa mga Israelita, kahit na mahal niya, galit din siya kasi matigas ng ulo nila. Pero kahit matigas ang ulo nila, yung pangako ng Diyos, nasasamahan, tinupad ng Diyos, tinupad po siya. Exodus chapter 33 verse 14, sabi niya, the Lord replied, my promise will go, and my presence will go with you, and I will give you rest. Sabi niya, nagbigay po ng lakas ng loob po ang Diyos niya, pinalalakas ang loob. Kasi po yung sa Ehipto, napakahirap po ng kanilang kalagayan. At hindi rin po nila alam na ang pupuntahan nila at kung anong pagdadaanan nila sa pag-alis nila sa Ehipto. Nasanay na po sila. Pero sabi ng Diyos, the Lord replies, sabi niya, my presence will go with you and I will give you rest. Bibigyan pa sila ng kapayapaan sa ibang salin po niyan. Bibigyan sila ng kapayapaan o katiwasayan, panatag. Pag-alis nila, sasamahan sila ang presensya ng Diyos. Ang totoo po, ayaw silang samahan dyan ng Diyos. Ang lang ang pasasamahin kasi baka daw malipol niya. Pero sa kanyang muli po, nagbago ang isip ng Diyos, sinamahan niya po. So ang pangako po ng Diyos na hindi iiwan, ay nagbibigay lakas po yan. Hindi naman po sa kanila, maging sa atin. Nagbibigay ng lakas ng loob laban sa ating buhay. Laban sa buhay natin. Isaiah chapter 43 verse 2, sabi ka, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok sa ligan. Iyan po, kung titingnan po natin, dumaan man daw po tayo sa ilog ay hindi malulunod. Mga pinapakita ng Diyos na tayo ay mga may pagdadaanan pagsubok sa buhay, trials. Pero yung pinangako po ng Diyos na kapag kasama natin siya, ay tutupong kasama natin. Hindi po tayo pababayaan. Alam niyo po mga kapatid, ang Kingdom of the Christ Church sa pangunguna po ni Pastor Pado, hindi po magtatagumpay at hindi po dadami kung hindi po yan sinasamahan ng Diyos. Hindi po natin kaya. Lahat po tayo bilang mananampalataya, kung ano man ang nais natin sa buhay, ipagkatiwala po natin sa Diyos. Ang pagtatagumpay po sa buhay ay laging nakadepende sa lahat. Nakadepende po ang lahat sa Diyos. Hindi po natin kaya. Ang kabutihan po na laging ipinaparanas sa atin ng Diyos ay sapat na.
Sabi doon sa kanta, sapat na at higit pa. Minsan sobra-sobra. Kaya tayong lahat, pinagpala ng Diyos upang maging sagana tayo sa paggawa ng mabuti. Iyon po ang susi kung bakit tayo sinasamahan ng Diyos. Ang pagsunod natin. Sa pagsunod natin sa utos ng Diyos, makakaasa tayo na kasama natin ang Diyos hanggang sa katapusan ng panahon. Pinangako ng Diyos sa atin yan? Pinangako natin yan. Pinangako yan sa atin. Kaya ito ipanghawakan natin. Matthew chapter 28 verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Mayroon pong pagsunod. Tayong mga mananampalataya, may inutos ang Diyos. Kailangan, mayroon din tayong gawin. Sa pagsunod natin sa Diyos, ano ang sabi niya? Kasama natin siya. So kung sa unang tipan, yung mga sinaunang pinili ng Diyos, sinamahan niya, umabot ito hanggang sa panahon natin. Na tayo ang nagtutuloy at pinangako ng Diyos ang sino man susunod. Ang sabi niya, turuan ninyo sila, meron pa tayong gagawin. Kailangan tayo mag-evangelize. Great Commission po yan. Kailangan natin ipahayag ang salita ng Panginoon. Kailangan natin turuan sila, gawing alagad, turuan sumunod. At ang sabi niya, turuan sumunod sa lahat ng inuutos ng Diyos. At ang pangako ay ito, kasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng panahon. Kasama natin ang Diyos. Kaya wag tayong magsawa sa pagbabahagi, sa pag-share ng Word of God. Pinakita sa atin ng banal na kasulatan na kailangan natin iwasan ang mga ganitong asal. At matuto tayong magtiwala sa gagawin ng Diyos sa ating buhay. Sa isang verses po, napakalawak po ng kanyang aral na ipinapakita sa atin. Matuto lang po tayo magtiwala at may gagawin po ang Diyos sa buhay niyo. At ito po ang conclusion. Diyan po tayo magtatapos. Ang sabi diyan, ituon natin ang ating isipan sa kanyang sinabi na hindi tayo iiwan ni pababayaan man. Pangako na kung tayo ay magtitiwala sa kanya, susunod sa kanyang mga utos, kasama natin siya. Ito ang pamantayan ng Diyos. Dapat nating sundin bilang mga mananampalataya, bilang tagasunod at lingkod niya. Ito ang nais ng Diyos. Mamuhay tayo ng may kabanalan at umiwas sa masasamang lahat. Masiyahan tayo o makontento sa kung ano ang ibinigay sa atin ng Diyos. Sapat na po ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Ano po tayo lahat? Hallelujah. Yun ang sarap. Bago tayo tuloy ang magtapos, awit po tayo ng isang awit.
God, totoo pong mahirap. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat sa kabila nito ay patuloy kang nariyan. Patuloy kami nagtitiwala at patuloy kami kumakapit sa iyo. God, ang biyaya mo ay sapat sa bawat isa sa amin. Salamat sapagkat ang biyaya ito upang maging mayaman kami, Panginoon. Mayaman sa paggawa ng mabuti. Mayaman sa pagmamahal. God, Ikaw ang aming Diyos. At kung kulang man kami, Panginoon, sa mga biyayang ito, Lord, we pray na patuloy mo, Panginoon, ibukas ang aming kaunawaan tungkol sa mga bagay na ito. Ikaw ang aming Diyos na nangako mula pa sa aming mga ninuno maging sa amin sa panahon ito. Salamat nga po, Panginoon. Patuloy mo kaming samahan at ang bawat layunin, Panginoon, na makapaglingkod sa iyo, makasunod sa iyo, hindi namin kaya. Subalit dahil nandyan kayo, Panginoon, salamat at nagagawa namin ang mga bagay na hindi namin kayang gawin. Salamat po, maging ang gawain ito, Panginoon, ang iglesia nito. Ikaw ang nagtatag, ikaw ang naglagay nito. Kaya naman, God, gagamitin mo, Panginoon, maitili ang bawat isa sa amin upang mas lalo pa namin magawa na ibahagi ang kabutihan mo sa aming komunidad. Salamat nga po, Panginoon, at ang lahat ng ito ay tinatas namin sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesus.